Nakipagtalo na ba kayo sa isang kaibigan tungkol sa totoong nangyari na naniniwalang wala kang palya sa iyong mga detalye? Paano kung sabihin ko sa inyo na malamang pareho kayong nagkamali? Ang ating memorya ay hindi isang perpektong video camera na nagtatala ng nakaraan. Ito ay isang bagay na mas komplikado, pabago-bago at misteryoso pa nga. Ngayon, sisidlan natin ang kamangha-manghang mundo ng memorya ng tao at ilalabas ang mga pangunahing sikreto nito. Tatalakayin natin ang 30, 30 nakakagulat na katotohanan na hindi lang kayo gugulatin, kundi babaguhin din ang inyong pananaw sa mga pinakapaborito ninyong alaala. Humanda kayo dahil pagkatapos ng video na ito, hindi nyo na mapagkakatiwalaan ang sarili ninyong utak gaya ng dati. Bago tayo magsimula, iwaksi muna natin ang isang pangunahing maling akala. Ang memorya ay hindi isang file storage sa ating utak kung saan maayos na nakasalansan ang mga nakaraang pangyayari. Ayon sa mga siyentipiko, ang memorya ay isang proseso kung saan ini-encode, iniimbak at inilalabas ng ating utak ang impormasyon. Ang pangunahing salita rito ay proseso. Hindi ito isang bagay na static, kundi isang sistema na dinamiko at patuloy na nagbabago. Sa tuwing may naaalala kayo, hindi lang kayo nagbubukas ng file. Muli ninyong binubuo ang alaalang iyon mula sa milyon-milyong koneksyon ng neuron. At sa proseso ng pagbuo na ito, maaaring mangyari ang hindi kapanipaniwalang mga bagay. Ito mismo ang pag-uusapan natin, ang kamangha-manghang mga pagkakamali, kakaibang katangian, at superpower ng ating memorya. Kaya, ito ang fact number 1 at ito ay napakahalaga. Ang mga alaala ay hindi nire-reproduce, kundi nire-reconstruct. Isipin mo na ang nakaraan mo ay hindi isang pelikula, kundi isang Lego set. Kapag gusto mong alalahanin ang isang pangyayari, hindi hinuhugot ng utak mo ang isang kumpletong modelo. Sa halip, kinukuha nito ang magkakahiwalay na pyesa, mga visuals, tunog, emosyon, at iba pang fact, at binubuo ulit ang buong larawan. At dito napapasok ang pinakakaiba. Sa pagbuo mo nito, madaling makapasok ang mga dayuhang detalye, ang kasalukuyan mong paniniwala, iyong pakiramdam sa araw na iyon, o kahit impormasyon na nalaman mo lang sa huli. Ito ang dahilan kung bakit dalawang tao ang may magkaibang alaala sa iisang pangyayari. Bawat isa sa kanila ay nag-reconstruct gamit ang lens ng sarili nilang natatanging karanasan. Para mas madali mong ma-imagine, isipin mo ito na parang isang nabasag na litrato na pinagsasama-sama ulit. Pero aksidente kang nakadagdag ng mga piraso mula sa ibang mga larawan. Naranasan mo na ba ito? Naglakad ka patungo sa ibang silid para kumuha ng isang mahalagang bagay, pero paglampas mo ng pinto, bigla mong nakalimutan kung ano ba talaga ang sadya mo. Hindi iyan senyales ng mahinang memorya. Ito ay isang tunay na psychological phenomenon na tinatawag na the doorway effect or epekto ng pinto. Ayon sa mga pag-aaral, ang simpleng pagdaan lang sa isang pinto ay sapat na para i-archive ng utak natin ang mga ideya at iniisip natin mula sa nakaraang lokasyon. Ginagawa ito para magkaroon ng espasyo para sa bagong impormasyon. Ang ating isip kasi ay tumitingin sa paglipat mula sa isang kwarto patungo sa isa pa bilang isang pagpapalit ng konteksto or parang pag-iiba ng scene. Nagdedesisyon ito na ang mga layunin na naitakda sa lumang scene ay hindi na kailangan, kaya mabilis itong binubura mula sa ating working memory. Kaya, kung makalimutan mo ulit kung bakit ka pumunta sa kusina, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang kailangan mo lang gawin ay bumalik sa pinanggalingan mong silid. Malaki ang posibilidad na pagbalik mo doon, agad mong maaalala ang iyong pakay. Parang galing sa isang pelikulang thriller.
Pero ito ay isang siyentipikong katotohanan. Ang mga false memory o maling alaala ay pwedeng itanim sa isip natin. Isang sikat na eksperimento na tinawag na Lost in the Mall, na wala sa mall, ang isinagawa ng psychologist na si Elizabeth Loftus. Ikinuwento niya sa mga kalahok ang ilang totoong istorya noong bata pa sila na nakuha niya mismo sa kanilang pamilya. Pero nagdagdag siya ng isang kwentong gawa-gawa lamang tungkol sa kung paano sila nawala sa isang malaking tindahan noong bata sila. Ang nakakagulat dito, halos 25%, 25% ng mga kalahok ay hindi lamang naniwala sa imbento niyang kwento, kundi nagsimula pa silang alalahanin ito ng detalyado. Kung paano sila umiyak, kung sino ang nakakita sa kanila, at kung ano ang kanilang naramdaman. Ipinapakita nito kung gaano kabilis maimpluwensyahan at gaano kahina ang ating memorya sa mga suhestyon. Hindi laging kayang ihiwalay ng ating utak ang totoong karanasan mula sa isang napakalinaw na kwento o kahit pagaling lang sa sarili nating imahinasyon. Bakit pagkatapos magpuyat bago ang eksamin, tila lumilipad na lang sa isip ang lahat? Ito ay dahil ang tulog ay hindi lang basta pahinga para sa utak. Ito ay isa sa pinakamahalagang yugto ng pagproseso ng ating memorya. Sa oras ng pagtulog, nangyayari ang tinatawag na memory consolidation or pagpapalakas ng alaala. Sa buong araw, napakaraming impormasyon ang pumapasok sa ating isip. Ang mga ito ay unang dinadala sa hippocampus na maituturing nating pansamantalang imbakan. Pagsapit ng gabi, nagsasagawa ang utak ng pag-uri o pagsasala. Sinusuri nito ang mga pangyayari sa araw, tinatanggal ang hindi na kailangan, at inililipat ang pinakamahalagang alaala mula sa hippocampus patungo sa neocortex, ang pangmatagalang lalagyan natin. Ang prosesong ito ay parang isang librarian na inaayos ang mga bagong libro sa tamang istante. Kung kulang sa kalidad na tulog, hindi matatapos ng librarian na ito ang kanyang trabaho. Ang resulta, mananatili ang mahalagang impormasyon sa pansamantalang imbakan kung saan mabilis itong mabubura. Alalahanin mo ang first kiss mo o kaya naman ang graduation day ninyo. Malamang ang mga alaala na yan ay napakalinaw at punong-puno ng detalye. Ngayon, subukan mo namang alalahanin anong kinain mo noong lunch noong nakaraang Martes. Mahirap, di ba? Kasi ang emosyon, tumatagos yan sa ating memorya parang isang neon marker na may kulay. Kapag nakararamdam tayo ng matitinding emosyon, tulad ng saya, takot, or pagtataka, naglalabas ng hormones ang utak natin, gaya ng adrenaline at cortisol. Itong mga chemical na ito ay nagpapadala ng signal sa memory centers na para bang sinasabi, pansin, importante ito, kailangan itong itatak sa isip. Dahil sa emotional coloring na yan, nagiging mas matibay ang neural connections na responsable para sa alaalang ito. Kaya naman, kahit ilang taon na ang lumipas, naaalala pa rin natin ang mga sandali na nagbigay ng matinding emosyonal na reaksyon. Pero nakakalimutan naman natin agad ang mga simpleng pang-araw-araw na pangyayari. Ibibigay ko sa inyo itong isang nakaka-interes na paradoha. Halimbawa, sabihin nating pinatanda ko sa iyo ang apelidong Baker. Pero sa ibang tao, ipinatanda ko naman na ang trabaho ng lalaki ay baker o panadero. Mas malaki ang posibilidad na maalala ng pangalawang tao ang impormasyon na iyon kahit na iisa lang ang salita. Ito ang tinatawag na Baker-Baker paradox. Ang paliwanag dito ay mas madaling tandaan ng ating utak ang impormasyon kapag nakakonekta ito sa mga dati na nating alam at may mga kaakibat na association. Ang apelidong Baker ay abstrakto at walang koneksyon
sa kahit anong karanasan. Ngunit kapag narinig mo ang propesyon na baker, panadero, agad itong nagdadala sa isip mo ng iba't ibang imahe. Ang amoy ng bagong lutong tinapay, ang puting uniforme at ang harina. Ang utak natin ay lumilikha ng maraming hooks o pangakit para sa salitang iyon, kaya mas madali itong hugutin mula sa ating memorya. Sinubukan mo na bang isaulo ang isang mahabang numero ng telepono sa pamamagitan ng patuloy na pag-uulit nito sa iyong isip? Kung ganoon, ginagamit mo ang iyong panandaliang memorya o tinatawag na working memory. At mayroon itong striktong limitasyon. Noong dekada 50 pa ng ikadalawampung siglo, binuo ng psychologist na si George Miller ang konseptong tinawag niyang magic number 7 plus or minus 2. Natuklasan niya na karamihan sa mga tao ay kayang panatilihin sa kanilang working memory ang 5 hanggang 9 na magkakahiwalay na elemento. Ito man ay numero, salita o bagay. Anumang lampas sa hangganan na ito ay maaari ng magpalit sa lumang impormasyon o sadyang hindi na maaalala. Ito ang dahilan kung bakit ang mga numero ng telepono at postal code ay hinahati sa maliliit na grupo or blocks. Mas madali itong iproseso ng ating utak. Parang nagjo-juggling lang. Ang 3 o 4 na bola, madali lang. Pero kapag umabot na sa 10, halos imposible na. Kapag binabanggit natin ang salitang memorya, karaniwan, iisang konsepto lang ang pumapasok sa isip natin. Pero sa totoo lang, mayroon tayong iba't ibang sistema ng memorya na gumagana ng magkakasabay. Halimbawa, ang procedural memory o memoryang pamaraan. Ito ang memorya ng katawan, ang tinatawag nating muscle memory. Dahil dito, nagagawa mong magbisikleta o mag-type sa keyboard nang hindi mo na iniisip ang bawat galaw. Susunod, ang semantic memory naman ang personal mong encyclopedia. Ito ang imbakan ng mga katotohanan tungkol sa mundo, tulad ng ang Paris ang kabisera ng France o ang tubig ay kumukulo sa 100 degrees Celsius. Samantala, ang episodic memory, ang iyong personal na autobiography, ito ang mga alaala ng mga partikular na pangyayari sa iyong buhay. Halimbawa, ano ang ginawa ko noong nakaraang kaarawan ko? Ang mga sistemang ito ay kayang gumana ng hiwalay sa isa't isa. Halimbawa, ang isang taong may amnesia ay maaaring kalimutan ang lahat ng detalye ng kanyang buhay or episodic memory, pero naaalala pa rin niya kung paano tumugtog ng piano. Or procedural memory, ang simpleng amoy ng sariwang gupit na damo o ang lutong tinapay ni Lola ay kayang magpabalik sa iyo sa nakaraan sa isang iglap. Maaari itong magdulot ng matitinding alon ng alaala na puno ng emosyon at linaw. Hindi ito nagkataon lang. Ang pang-amoy, ang pinakauna at pinakalumang pandama natin ay may direktang koneksyon sa mga sentro ng alaala at emosyon sa ating utak. Ang olfactory bulb, ang bahagi ng utak na nagpoproseso ng amoy, ay may direktang neural path papunta sa amygdala na sentro ng ating emosyon at sa hippocampus na siyang sentro ng memorya. Samantalang ang impormasyon mula sa iba pang pandama tulad ng paningin, pandinig o pandama sa balat ay kailangan munang dumaan sa lohikal na salaan ng thalamus. Ang amoy ay diretsong tumatama sa pinakailalim ng ating subconscious. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng kakayahan ng mga aroma na magbalik ng mga alaala na matagal na nating akalang limot na. Mga alaala na hindi kayang abutin ng ibang mga trigger. Halos lahat yata ay nakaranas na ng deja vu. Yun yung pakiramdam na parang nakita ko na to. Mapunta ka sa isang bagong lugar o sitwasyon,
pero parang pakiramdam mo, nangyari na sa iyo, yan dati. Sa tingin ng mga mistiko, alaala raw ito ng mga nakaraang buhay, pero mas simple ang paliwanag ng siyensya. Ayon sa isa sa mga pangunahing teorya, ang deja vu ay pansamantalang pagpalya ng utak, isang uri ng desynchronization o di pagkakasabay. Ang impormasyon mula sa ating mga pandama ay dumarating sa utak sa pamamagitan ng iba't ibang ruta ng sabay-sabay. Pero minsan, ang isa sa mga rutang ito ay mas mabilis makarating ng bahagya kaysa sa iba. Dahil sa napakaliit na pagkaantala na ito, na ipoproseso na ng utak ang impormasyon bilang luma o pamilyar bago pa man dumating ang pangunahing signal. Ang resulta, iyon ang kakaibang pakiramdam na parang inuulit mo ang sandaling ito. Hindi ito alaala. Isa lamang itong ilusyon ng alaala. Pamilyar tayong lahat sa matinding pakiramdam na alam mo ang isang salita o pangalan nasa dulo na ng dila mo, pero hindi mo talaga masabi. Ang penomenong ito ay tinatawag na litologica o mas kilala, ang tip of the tongue state. Hindi ito nangangahulugan na tuluyan mo nang nakalimutan ng impormasyon. Sa katunayan, patunay pa ito na nandoon pa rin talaga ito sa iyong memorya. Ang problema ay hindi ma-access ng utak mo ang impormasyon sa kung anong dahilan. Para lang yan sa sitwasyon na alam mong nasa loob ng aklatan ang hinahanap mong libro, pero hindi mo na matandaan kung saang partikular na shelf ito nakalagay. Naaalala ng utak ang semantic information o ang kahulugan at konteksto ng salita. Ngunit na-block ang access sa phonological information o kung paano ito binibigkas. Madalas, sa mga pagkakataong ganyan, naaalala natin ang unang titik ng salita o kung ano ang katunog nito. Ngunit bigla itong tumatakas at nawawala. Paano nagagawa ng mga world champion sa pagmememorya na makabisado ang pagkakasunod-sunod ng baraha sa ilang deck o libu-libong numero ng pi? Ginagamit nila ang sinaunang teknik sa pagmememorya na kilala bilang Method of Lossy o Memory Palace na pinasikat ni Sherlock Holmes. Simple lang ang prinsipyo. Kailangan mo lang mag-imagine ng isang lugar na pamilyar sa iyo. Halimbawa, ang iyong apartment o ang daanan papunta sa trabaho. Pagkatapos, inilalagay mo sa isip ang mga bagay na gusto mong kabisaduhin sa iba't ibang bahagi ng espasyong ito. Halimbawa, para matandaan ang shopping list, i-imagine mo ang isang karton ng gatas na nasa may pinto, tinapay na nakalatag sa sofa, at mga itlog na basag at nakakalat sa TV. Tandaan, habang mas kakatwa at mas matingkad ang mga imahe, mas epektibo ito. Kapag kailangan mo ng alalahanin ng listahan, maglalakad ka lang ulit ng paisip sa iyong memory palace at kukunin ang mga kailangan mong item. Subukan ninyong tanungin ang inyong mga magulang o lolo't lola kung nasaan sila at ano ang ginagawa nila noong nalaman nila ang paglipad ni Gagarin sa kalawakan o kaya naman ang pagbagsak ng USSR. Malamang, mailalarawan nila ang sandaling iyon ng detalyadong detalyado na parang kahapon lang nangyari. Ang tawag sa mga alaalang ito ay flashbulb memories. Ito ay matitingkad, malinaw, at matagal na nananatiling alaala tungkol sa sandali kung kailan nalaman ng isang tao ang tungkol sa isang nakakagulat o matinding emosyonal na pangyayari na nakaapekto sa buong mundo. Para bang kinukuhanan ng litrato ng ating utak ang mismong sandaling iyon. Gayunpaman, sa kabila ng linaw ng mga alaalang ito at ng ating matinding paniniwala na tama ito, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga flashbulb memories ay maaari pa ring magbago. Habang lumilipas ang panahon,
Maaari tayong magdagdag ng mga detalye ng hindi natin namamalayan o kaya ay baguhin ang mga ito kahit na ang ating paniniwala na 100% tumpak ang mga ito ay nananatiling matibay, madalas nating isipin na ang paglimot o pagkalimot ay masama, na ito ay kalaban ng ating pag-aaral. Ngunit sa katotohanan, isa ito sa pinakamahalaga at kinakailangang function ng ating utak. Isipin mo na lang kung naaalala mo ang lahat, bawat linya na nabasa mo, bawat pag-uusap, at bawat detalye ng bawat araw na lumipas. Siguradong magiging overloaded ang ating utak sa napakaraming impormasyong wala ng silbi, luma, at hindi na relevant. Ang paglimot ay isang filtering mechanism. Sadyang pinapahina at inaalis ng ating utak ang mga neural connections na hindi na ginagamit. Ginagawa niya ito upang magbigay daan at maglaan ng resources para sa mas bago at mas importanteng impormasyon. Ang prosesong ito na tinatawag na synaptic pruning ang nagpapahintulot sa ating umangkop, matuto ng bago, at hindi na mag-focus pa sa nakaraan. Kaya naman, ang kakayahan nating makalimot ay hindi isang depekto, kundi isang mahalagang aspeto ng pagkakaroon ng epektibong memorya. Hindi totoo, salungat sa iniisip ng marami, na mayroon lang tayong isang memory center sa utak kung saan nakatago ang lahat ng ating alaala. Ang memorya ay isang function na nakakalat at nakapamahagi sa iba't ibang parte ng utak. Ang iba't ibang aspeto ng iisang alaala ay nakaimbak sa magkakaibang bahagi ng ating utak. Halimbawa, ang nakikita mo sa alaala mo ng beach tulad ng kulay ng dagat ay nakalagay sa visual cortex, ang tunog ng mga alon sa auditory cortex, at ang pakiramdam ng mainit na buhangin sa iyong paa ay nasa somatosensory cortex. Ang hippocampus naman ang gumaganap bilang direktor o tagapag-ugnay na siyang nagdudugtong sa lahat ng hiwa-hiwalay na elementong ito para makabuo ng isang buo at kumpletong alaala. Kapag inaalala mo ang araw na iyon sa beach, inaa-activate ng hippocampus ang lahat ng bahaging iyon ng sabay-sabay at binubuo ulit ang pangyayari. Kaya naman, kung masisira ang isang bahagi lang ng utak, maaari kang mawala ng isang uri ng alaala, pero hindi ng buong memorya mo. Pamilyar ba sa iyo ang linyang, "Alam ko na mangyayari talaga yan"? Ang cognitive bias na ito ay tinatawag na hindsight bias or retrospective distortion. Ito ang tendensya nating isipin na mas madaling hulaan ang mga nakaraang pangyayari kaysa sa kung ano talaga ang katotohanan. Kapag nalaman na natin ang resulta, ang utak natin ay kusang nag-a-adjust. Iniaangkop natin ang ating dating iniisip at mga alaala sa kinalabasan. Nagiging kumbinsido tayong nakita natin ang lahat ng senyales or ramdam na natin na mangyayari iyon. Kahit na bago pa man nangyari ang insidente, wala naman tayong kasiguraduhan. Ang bias na ito ay nakaaapekto sa lahat ng bagay, mula sa pagsusuri ng mga sports match hanggang sa pagtatasa ng mga makasaysayang pangyayari. Humahad lang ito sa atin na matuto sa ating mga pagkakamali dahil hindi natin tama ang pagtataya kung gaano ba talaga kahula-hula ang sitwasyon sa simula. Naranasan mo na bang biglang may sumiklab sa isip mo na parang henyong ideya, pero kalaunan nalaman mong narinig mo na pala yan o nabasa sa kung saan? Ang tawag sa pinomenang ito ay cryptomnesia. Cryptomnesia. Sa madaling salita, ito ay hindi sinasadyang plagiarism, kung saan nire-reproduce ng utak natin ang ideya o sa loobin ng iba. Pero nagkakamali itong isipin na ito ay orihinal nating likha. Nandoon ang alaala, pero nawawala ang pinanggalingan nito. Nalilimutan ng utak kung saan at kailan niya nakuha ang impormasyon. Kaya ang resulta, ina-attribute niya
ang pagka may akda sa sarili niya. Ito ay napakakaraniwang pangyayari na naranasan na ng maraming musikero, manunulat at siyentipiko. Sigurado sila na nakagawa sila ng isang bagay na ganap na bago. Pero kalaunan, nadidiskubre nilang ang kanilang orihinal na obra ay kahawig na kahawig pala ng isang bagay na matagal nang nag-e-exist. Patunay lang ito na ang memorya ay isang komplikadong proseso at ang pagkakamali sa pag-label ng pinagmula ng impormasyon ay maaaring humantong sa nakakatuwa o di kaya ay sa hindi magandang resulta. Bakit ba laging bumabagabag sa isip natin ang mga hindi pa tapos na report o yung mga seryeng hindi pa natin natatapos panoorin? Ang sagot diyan ay matatagpuan sa tinatawag na Zeigarnik Effect. Ang psikolohikal na penomenong ito na nadiskubre ni Bluma Zeigarnik ay nagsasabing halos doble ang tsansang matandaan natin ang mga gawain na naantala o hindi natapos kumpara doon sa mga matagumpay nating natapos. Ayaw ng ating utak sa kawalan ng katiyakan or yung mga gestalt na hindi pa sarado. Ang mga hindi natapos na aksyon ay lumilikha ng panloob na tensyon. Ito ang dahilan kung bakit nananatili ang mga gawaing ito sa ating working memory na patuloy na nagpapaalala sa atin. Kapag natapos na ang gawain, nawawala ang tensyon at parang ibinabasura na lang ito ng utak natin nang may paghinga ng maluwag. Kaya naman, ang effect na ito ay sinasamantala ng mga gumagawa ng serye. Sila ay sadyang nagpuputol ng mga episode sa pinakakapanapanabik na bahagi, ang tinatawag na cliffhanger, para isipin mo sila buong linggo. Bakit pa natin kailangang mag-memorize ng isang bagay kung madali lang naman itong makikita sa internet, mga ilang segundo lang? Ang lohikang ito ay nagbunga ng isang bagong phenomenon, ang tinatawag na Google Effect o Digital Amnesia. Ang punto nito, kapag alam ng utak natin na ang isang impormasyon ay ligtas na nakaimbak sa labas, tulad ng sa smartphone or search engine, mas humihina ang kakayahan nating matandaan ito. Hindi na nagagastos ng utak ang enerhiya sa pag-alaala sa mismong detalye, kundi ang inaalala na lang ay ang daan papunta rito, kung saan at paano ito mahahanap. Kaya't mas naging mahusay tayong tandaan hindi ang ano, kundi ang saan. Isa itong uri ng memory outsourcing. Sa isang banda, nagiging malaya ang ating isip para mag-isip ng mas malikhaing solusyon. Pero sa kabilang banda naman, lalo tayong nagiging dependent sa ating mga gadget at maaaring humina ang kakayahan nating mag-imbak ng mga impormasyon sa ating sariling memorya. Hindi lang tayo may retrospective memory, alaala ng nakaraan, kundi mayroon din tayong prospective memory, ang alaala ng hinaharap. Ito ang kakayahang maalala na may kailangan kang gawin sa isang tiyak na oras sa hinaharap. Halimbawa, ang huwag kalimutang tawagan si nanay mamayang 7:00 ng gabi o bumili ng tinapay habang pauwi. Napakakomplikado nitong uri ng memorya dahil hindi lang nito kailangang tandaan ng utak ang task, kundi kailangan din nitong patuloy na subaybayan ang oras o ang konteksto para ma-activate ang intensyon sa tamang sandali. Ang pagpalya sa prospective memory ay isa sa pinakamadalas nating problema. Napakaliwanag sa ating isip na may kailangan tayong gawin, pero naalala na lang natin ito kapag huli na ang lahat. Kaya naman, para suportahan ang vulnerable na memory system na ito, inimbento natin ang mga daily planner or notebook, mga alarm clock, at mga sticky note para sa pagpapaalala. Maraming naniniwala na habang tumatanda, hindi raw maiiwasan at talagang malala ang paghina ng ating memorya. Pero ito ay may bahaging totoo
at may bahagi ring gawa-gawa lang. Totoo na may ilang bahagi ng ating memorya na bumababa ang kakayahan. Halimbawa, yung tinatawag na fluid memory, ito yung responsable sa pagproseso ng bagong impormasyon at paglutas ng mga bagong problema. Ito ang kadalasang humihina, kaya nahihirapan na tayong makaalala ng mga bagong pangalan o mag-aral ng ibang lengguwahe. Gayunpaman, ang crystallized memory naman na nakabatay sa mga naipong kaalaman, karanasan at bokabularyo ay maaari pang gumaling habang nagkakaedad tayo. Ang mga nakatatanda ay kadalasang mas matalino, mas may malawak na kaalaman at mas mahusay sa pag-unawa sa mga komplikadong sitwasyong panlipunan. Kaya ang pagtanda ay hindi lang simpleng paghina ng memorya, kundi isang pagbabago sa kalidad o pag-aayos muli ng ating memorya. Ang amnesia ay hindi lang basta-bastang pagkawala ng memorya na madalas nating nakikita sa pelikula. May dalawang pangunahing uri ito. Ang una ay ang retrograde amnesia. Ito yung kawalan ng kakayahan na alalahanin ang mga kaganapang nangyari bago pa man magkaroon ng pinsala o sakit sa utak. Maaaring makalimutan ng isang tao ang huling ilang oras, araw o maging ang buong nakaraan niya. Ngunit sa kabila nito, nakakapagbuo pa rin siya ng mga bagong alaala. Pero mas matindi at mas kakaiba naman ang tinatawag na anterograde amnesia. Dito, kabaligtaran ang nangyayari. Naaalala niya ng malinaw ang kanyang nakaraan, pero nawawalan siya ng kakayahang mag-imbak ng mga bagong pangmatagalang alaala. Pwede siyang mamuhay sa buong araw, pero pagdating ng gabi, wala na siyang matandaan sa mga ginawa niya. Para siyang natigil sa oras at bawat sandali ay parang una niya itong naranasan. Ang kondisyong ito ay ipinakita ng napakalinaw sa pelikulang Memento. Gusto mo bang gumanda ang iyong memorya? Mag-gym ka. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na may direktang koneksyon ang physical activity sa ating cognitive functions. Kapag tayo ay nag-i-ehersisyo, lalo na sa aerobic exercises tulad ng pagtakbo o paglangoy, mas nagiging aktibo ang ating puso. Dahil dito, bumubuti ang daloy ng dugo at oxygen sa buong katawan kasama na ang ating utak. Bukod pa rito, ang physical training ay nagpapasigla sa produksyon ng mga espesyal na protina, gaya ng brain-derived neurotrophic factor or BDNF. Nakakatulong ito sa pagpapalago ng mga bagong neuron at pagpapalakas ng koneksyon sa pagitan nila, lalo na sa hippocampus, ang pangunahing sentro ng memorya. Kaya naman, ang regular na pag-ehersisyo ay hindi lang susi sa malusog na katawan, kundi isa rin sa pinaka-epektibo at pinakaabot kayang paraan para mapanatili ang talas ng isip at magandang memorya sa loob ng mahabang panahon. Kapag pinatanong mo sa isang matanda ang tungkol sa buhay nila, malamang na may mapapansin kang kakaiba. Tandaang-tanda nila ng buong detalye at malinaw ang mga pangyayari noong sila ay nasa kanilang kabataan, mga bandang 10 hanggang 30 taong gulang. Pero ang mga alaala nila noong sila ay nasa gitnang edad ay tila mas malabo. Ang tawag sa fenomeno na ito ay reminiscence peak. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga siyentista ang pinagmulan nito. Isang teorya ang nagsasabing sa panahong iyon ng buhay, marami tayong nararanasan na sa unang pagkakataon, unang pag-ibig, pagtatapos sa eskwela, pagpasok sa kolehiyo, unang trabaho o kasal. Ang mga pangyayaring ito ay natatangi, punong-puno ng emosyon at humuhubog sa ating pagkatao. Kaya naman, mas madaling maalala. Samantalang ang buhay sa gitnang edad ay kadalasang nagiging mas rutinaryo at predictable. Naaalala mo ba na may monocle ang karakter sa larong Monopoly?
At alam mo ba na may itim na guhit sa dulo ng kaniyang buntot si Pikachu? Kung oo ang sagot mo, ibig sabihin nahuli ka ng tinatawag na Mandela Effect. Ang katotohanan, wala talagang monocle ang Monopoly Man at ang buntot ni Pikachu ay purong dilaw. Ang Mandela Effect ay isang penomena ng collective false memory o sama-samang maling alaala kung saan maraming tao ang naniniwala sa isang bagay na hindi naman talaga nangyari. Nakuha nito ang pangalan dahil libu-libong tao sa buong mundo ang kumbinsido na namatay si Nelson Mandela habang nasa kulungan noong dekada 80 at naaalala pa raw nila ang mga news report tungkol dito. Ang penomenang ito ay nagpapakita kung gaano kabilis at kadali kumapit ang misinformation sa collective consciousness hanggang sa maging mahirap na itong ihiwalay sa totoong alaala. Sa gabi, hindi lang nagpapahinga ang ating utak. Nagsasagawa ito ng masusing paglilinis. Sa panahon ng malalim na pagtulog, deep sleep, nagiging aktibo ang glymphatic system na maituturing na isang sistema ng kanal o patubigan ng utak. Ito ang naguhugas at nagtatanggal sa mga nakalalasong protina at dumi na naipon sa maghapon. Ngunit hindi pa diyan nagtatapos. Bukod sa pisikal na paglilinis, mayroon ding paglilinis ng impormasyon o informational cleanup. Sinasaliksik ng utak ang mga neural connections na nabuo sa araw. Yaong mga koneksyong mahalaga at madalas na ginamit ay pinalalakas at pinatitibay. Samantala, ang mga mahina at hindi kinakailangang koneksyon na may hawak sa hindi gaanong mahalagang impormasyon ay sadyang pinahihina at pinuputol. Tinatawag itong synaptic pruning, ang pagbawas o paglilinis sa mga koneksyon. Sa madaling salita, binubura ng utak ang mga hindi na kailangan pang alaala upang hindi ma-overload ang sistema at makapagbigay puwang sa bagong matututunan. Ito ay malinaw na patunay na ang paglimot ay isang aktibo at lubos na kapakipakinabang na proseso para sa ating utak. Kung sakaling mayroong chief manager o pinakapangunahing tagapamahala para sa ating memorya sa loob ng utak, walang dudang ang posisyong ito ay aangkupin ng hippocampus. Ito ay isang maliit na istruktura, malalim na nakalagay sa loob ng temporal lobes ng utak na may ganap na mahalagang papel sa pagbuo ng mga bagong long-term memories, lalo na ang mga alaala tungkol sa pangyayari, sa mga episodic, at lugar indoor spatial. Ang hippocampus ay gumagana tulad ng isang sorting center o pansamantalang buffer. Kinokolekta nito ang impormasyon mula sa iba't ibang pandama. Pinagsasama ito sa isang alaala at kung sakaling ituring itong mahalaga, sinisimulan nito ang paglilipat nito para sa matagalang pag-iimbak doon sa cerebral cortex. Ang pagkasira sa hippocampus ay nagdudulot ng matinding anterograde amnesia. Nawawala ng tao ng kakayahang tandaan ang anumang bago. Maaari niyang tandaan ang kanyang pagkabata, ngunit hindi niya matatandaan kung ano ang kinain niya sa almusal 5 minuto pa lang ang nakalipas. Paano kaya nangyayari na isang kanta lang, bigla tayong naibabalik sa nakaraan at nagdudulot ng sandamakmak na emosyon at alaala? Talaga namang may kakaibang kapangyarihan ng musika sa ating memorya. Ito ay dahil sa tuwing nagpuproseso tayo ng musika, maraming bahagi ng ating utak ang nagagamit. Kasama diyan ang mga responsable para sa emosyon, atensyon, at sa ating autobiographical memory o ang personal na kasaysayan ng alaala. Ang ritmo, melodiya, at harmoniya ay bumubuo ng matibay na neural tag, koneksyon sa utak, para sa mga alaala na konektado sa isang partikular na panahon ng ating buhay.
Napakalakas ng koneksyong ito, kaya naman ang music therapy ay nakakapagpakita ng nakakagulat na resulta sa mga pasyenteng may Alzheimer's disease. Ang mga taong hindi na nakakakilala sa kanilang mga mahal sa buhay ay kapag nakarinig ng kanta mula sa kanilang kabataan, bigla silang makakapagsubaybay, naaalala ang lyrics at mga kaugnay na sandali. Ang musika ay tunay na susi sa tagong bahagi ng ating memorya. Gusto mo bang may tumatak talaga sa isip mo? Huwag kang magsawlo, kundi ikwento mo lang. Sa ebolusyon pa lang, talagang nakahanda na ang utak natin para tumanggap at magtanda ng mga salaysay or narrative. Libo-libong taon na ang nakalipas, bago pa man naimbento ang pagsusulat, ang pagkukuwento ang nag-iisang paraan para maipasa ang kaalaman, tradisyon at karanasan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kapag binalutan natin ng istorya ang mga tuyong impormasyon na may mga tauhan, banghay, sanhi at epekto, mas maraming bahagi ng utak natin ang gumagana kaysa sa simpleng pagsasaulo. Naiuugnay natin ang emosyon, imahinasyon at lohika. Ang impormasyon ay hindi na lang nagiging abstract na datos. Nagiging bahagi na ito ng isang buo at makabuluhang istruktura. Ito ang dahilan kung bakit madali nating makalimutan ang detalye ng isang lektura, pero taon-taon nating matatandaan ang kwento ng isang pelikula o librong nakapukaw ng interes. Ang pagkukuwento, iyan ang likas na mekanismo sa ating utak para sa epektibong pagtanda at pag-alala. Kung tayo ay madalas magreklamo dahil sa mahinang memorya, may mga tao naman na may kabaligtaran na problema. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hyperthymesia or mas kilala bilang highly superior autobiographical memory. Sa buong mundo, ilan lang ang kumpirmadong kaso, iilang dosena lamang ng tao. Ang mga taong ito ay kayang balikan at maalala ang halos bawat araw ng kanilang buhay mula pa noong kanilang pagka-teenager nang may hindi ka panipaniwalang detalye. Tanungin mo sila tungkol sa anumang petsa at sasabihin nila sa iyo kung anong araw iyon ng linggo, anong klasing panahon, ano ang kinain nila, at kung ano ang mga nangyari sa mundo noong araw na iyon. Sa unang tingin, para itong isang superpower. Pero ang mga taong may hyperthymesia mismo ay madalas itong inilalarawan bilang isang pasanin. Hindi nila kayang kalimutan ang mga sakit, mga nakakabwisit na sandali, at mga nagawang pagkakamali. Ang kanilang nakaraan ay patuloy na nananatili sa kasalukuyan na parang hindi sila iniiwan o binibigyan ng kapahingahan. Ito ang nagpapatunay na ang ating kakayahang makalimot ay hindi kahinaan, kundi isa itong regalo at mahalagang mekanismo ng depensa. Ayan na, 30 nakakagulat na aspeto ng ating memorya. Makikita ninyo, hindi ito parang isang maaasahan or unbiased na archive. Sa halip, ito ay isang malikhain, pasaway, at minsan ay unpredictable na pintor na laging nagre-repaint sa canvas ng ating nakaraan, mula sa mga implanted na maling alaala sa Mandela Effect hanggang sa nakakatulong na papel ng paglimot at sa hindi kapanipaniwalang lakas ng amoy. Napatunayan natin na mas komplikado at mas nakakaintriga ang ating memorya kaysa sa akala natin. Hindi lang ito simpleng tool para mag-imbak ng facts. Ito ang humuhubog sa ating personalidad, sa ating kasaysayan, sa mismong pagkatao natin. At ang pag-unawa kung paano ito gumagana ay nagbibigay daan sa mas conscious na pamumuhay at mas epektibong pag-aaral. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa huli. Kung may bago kayong natutunan na talagang nagpabago ng pananaw ninyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Ngayon, may tanong ako, ano ang fact tungkol sa memorya ang pinaka nagulat sa inyo?
O baka naman may sarili kayong kwento kung paanong kayo ay niloko o kabaliktaran ay pinahanga ng inyong memorya. I-share nyo yan sa comment section. Sobrang interesting basahin yan.